Okay mga idol, nandito na tayo ulit sa Davao City at dahil marami natatanong sa inyo kung nasa na nga ba ang Rusi natin na motor. Ang tanong mga idol, after 3 years or mahigit, di ko na maalala kung ilang taon na ba yun sa akin. Pero siguro nasa mga 3 years mahigit na. Marami natatanong sa comment section kung buhay pa ba ang Rusi natin. Kasi napansin ko for the past few weeks ay marami nagko-comment, naghahanap dun sa Rusi natin. Kaya naisipan ko gawin tong content na to para ipakita sa inyo kung ano nga ba ang status ng Rusi natin after 3 years from brand new na nakuha natin dito sa Davao City. Sa ngayon pala mga idol, nandito na ako sa Davao City. Yung nakarang vlog ay andun tayo sa Agusan del Sur, sa probinsya ko. Pero ngayon, nakauwi na ako dito. Kaya ito yung content natin ngayong araw. Tara, samahan niyo ako. Punta natin, nasa likod lang yung motor. Tara mga idol. Yun. Woo! Bigat. Eto na siya ngayon mga idol. After 3 years. Okay. Nakikita nyo naman. Madumi pa rin siya. Madumi na siya. Kasi ilang taon na siyang hindi nalilinisan. Nakaimbak lang siya dito sa likod ng bahay namin. Siguro mga 2 taon na rin siyang hindi umandar. At prior nun ay natambak din siya ng mahigit na 1 taon doon sa probinsya bago ko siya inuwi dito. Pero nung nauwi ko siya dito ay napaandar ko pa siya. Na-vlog pa natin na napalitan ko ng gulong. Itong gulong na ito mga idol, brand new pa to, 2 taon na. Hindi pa nagagamit. At yun, 2 years na hindi siya nagagamit mga idol. Ito yung status niya. Hindi ko alam kung under pa to. Siguro palitan na natin yung spark plug. For sure ang battery low bat na. Natin. Dead na. Kung nakikita nyo, itong makina may mga spider webs. Tapos itong tangke, ayan, may spider webs na rin. Likabok. Daming dumi. At pero in fairness, hindi naman ang pack. Puno pa rin yung hangin. Tuloy na nga. Ito yung harap. Ito flat na. Malambot na yung harap. Pero okay pa yan. Sa sa katagalan lang kaya na-flat yan. Ito dumi. Ayan o. Ayun na nga mga idol, ang motor na to ay kuha ko siya ng 2021, so mag-4 na taon na siya. So, ayun na nga mga idol, nagamit natin siya ng ilang buwan at pinang trail natin siya. Ginamit natin sa mga adventure natin malalapit. At ang dahilan naman kung bakit ako tumigil sa pagtitrail ay aside sa delikado siya ay talagang mababa sa views, kaya tinigil ko na, baka ma-disgrasya pa tayo dun. At hindi na tayo kumikita dun. So, ayun, natigil yung Rusi, pero thankful pa rin ako mga idol kasi kung babalikan yung mga content natin about Rusi na ginawa ko before, prior dun sa mga trail natin, yung about Rusi talaga, yung pagkuha ko ng motor, yung naubusan ako ng gas, yung nilahay ko sa malayo, ay medyo malakas sa vision. Kaya hindi ko talaga binitawan tong motor na to. Wala talaga akong planong bitawan tong motor na to mga idol kasi in time siguro ay mga gamit natin at siguro naman ay darating yung panahon na papaanda rin natin. Siguro bukan natin sa sunod na video kung kaya nating paanda rin to na wala tayong halos gagawin kundi maglagay lang ng gas tapos siguro bilhin natin ng bagong battery or subukan natin i-charge kung pwede pa yung battery. May isa pa naman akong battery ata dyan na pang motor pero di ko lang alam kung gagana dito yun. Pero, tingnan natin. Ayan. Kaya siya na-lowbat kasi yung battery ay hinayaan ko lang na nakakabit. So, malamang itong battery na ito ay deads na. Kasi sa katagalan, 2 years siya na lowbat ay
ang battery ay masisira talaga pag ganun yung status. Tapos, nakasaksak pa yung susi dito, nakaiwan lang. So, kumakain ng kurente yan pag naka-on yung ignition. Kaya, ayun, naloba talaga siya. Hindi ko lang alam kung ang spark plug nito ay naayos pa. Hindi ko lang mabunot kasi hindi ko alam kung saan yung mga tools ko. Pero, hopefully, okay pa rin naman yan. Ang maalala ko lang sa nangyari sa motor na to ay nininis ko siya, pinapaandar ko siya halos araw-araw nung 2 years ago. Pero dahil hindi ko nga ginagamit, naubusan siya ng gas sa araw-araw na pinapaandar ko tong motor na to. Kaya nung maubusan siya ng gas ay tinamad na akong bumili ng gasolina. Ayan, wala talagang laman. Kaya, di na siya napaandar ng 2 taon. Hanggang sa nalubat na lang, nadumihan, di ko na naninisan. So, nangyayari sa motor natin. So, sa mga naghahanap ng motor na to, sa mga subscriber natin, kung buhay pa ba itong motor na to, ito siya ngayon, buong buo pa. Actually, overall status yung mga idol after 4 years na for trail use. Sobrang ganda pa kung tutusin mga idol kasi buo pa mga plastic eh. Buo pa, walang biak, walang mga deform. Although, ilang beses na ako nakapagpalit ng manibela, pero dito lang naman yan. Yung mga shocks, wala pang tagas. Pati sa likuran, wala pang tagas. Makina, wala pang tagas. So, overall, na status ng motor ay maganda pa mga idol. So, kung tatanungin niyo ako, kung matibay yung Rusi, ay sa experience ko naman ay maayos naman. Kasi, kita niyo naman yung status ng motor. Hindi nga lang araw-araw yung gamit ng motor na to. Kaya, ganito yung status niya. Siguro, sa 4 na taon, kung araw-araw yung ginagamit, ay malaspag talaga. Pero, tulad ng gamit ko ng motor, ay for trail purpose lang. Sa isang buwan, nung kasagsagan pa ng pag-trail ay siguro may 2 or 3 araw lang na tumatakbo to sa trail. Kaya ito yung status mo. Maganda pa rin. Walang tagas, walang mga sira. Kasi, bira gamitin. Ito naman sa mga brakes niya, ay maayos pa naman yung mga disc. Yung rotor, maayos pa. Yung brake mismo, caliper ay maayos pa din. Wala pa rin mga tagas, walang kalawang. Yung mga fluids naman ay kompleto pa, wala rin tagas dyan. Kaso, dito sa kabilang side, ay itong kadena ay malawang na. So, malamang kung papatakbuhin natin ito ulit, so gagamitin natin sa kalsada ay kailangan palitan na itong kadena ito kasi medyo maluwag na rin. Kasi taon na rin itong nakaservisyo. Sprocket, malamang ayos pa. Yung dito, okay pa rin. At yung iba ay maayos pa naman. Maayos pa. Yung caliper tsaka rotor dun sa harap ay maayos pa din. So, yun. Medyo maayos pa naman yung status ng motor natin. Hindi naman siya bugbog sarado sa gamit eh. Kaya maayos pa rin hanggang ngayon. Okay. Tapos mga idol, kung gusto nyo ng mga content na ganito ay mag-comment na kayo sa baba para tuloy-tuloy natin yung mga content natin tungkol dito sa Rusi natin. At kung gusto niyo ng mga motorcycle builds, may isa pa akong motor dito na nakatambak na XRM. Pwede natin i-build yan. Kung nakita nyo ay nasa likuran, hindi masyadong halata kasi nakatumba siya. So, tsaka madumi. Kaya, posible natin gawin yan sa mga susunod na mga episodes natin. Pero may naisip ako mga gagawin dito habang nandito tayo sa Davao City ngayon. So, ito, sa mga susunod na episode ay subukan nating i-revive to at subukan nating patakbuhin ulit. At tingnan natin kung talagang buhay pa ba siya after 3 years mahigit at 2 years na nakatambak na hindi umaandar.
So, tingnan natin kung gaano katibay ang Rusi, mga idol. So, yun mga idol, short vlog lang muna tayo sa ngayon at abangan nyo yung mga susunod na episodes natin kasi marami tayong posibleng gawin dito sa Davao City. At sa mga nanatili, sa mga bago dito, maraming salamat sa suporta nyo hanggang ngayon. At ito ang Biyahe with Ken, halo-halo na yung ginagawa natin dito. May mga adventure tayo, pagmumotor, sasakyan, may mga trail minsan. At abangan nyo pa yung mga susunod na mga contents natin na gagawin. At sana magtuloy-tuloy na yung uploads natin dito ulit sa YouTube mga idol. At sayang yung channel natin kung papabayaan kasi ilang taon din tayong namahinga dito sa YouTube at sa Facebook. Kaya subukan natin na bumalik sa pag-upload para naman may mapanood kayo ulit dito sa channel ko mga idol. So yun, hanggang dito na lang mga idol. Hanggang sa muli, ito ang Biyahe with Ken. Maraming salamat ulit at ingat kayo mga idol. Ride safe sa inyo lahat. Maraming salamat.